Wala po tayong guide. Kaya hindi natin mapapasok. Itinayo ng mga Pransiskano ang unang simbahan na yari sa kahoy at nipa sa patronato ni San Juan Bautista noong 1579 to 1580. Itinayo ng mga bilanggo ang pangalawang simbahan yari sa bato noong 1605. Nasira ng pumutok ang Bulkang Mayon noong 1766 at 1814. Muli pinatayo ni na Father Francisco Latuba at Father Manuel Brehuiga noong 1837. Pinagawa ang harapan ng simbahan, kampanaryo at eskwela katolika ni Padre Miguel Barcila noong 1845. Pinamunuan ng mga Pransiskano sa mahigit na 400 taon noong 1579 to 1983. Ito po ang simbahan ng Kamalig, ang National Historical Commission. Itinayo ng mga Pransiskano ang unang simbahan na yari sa kahoy at nipa sa patronato ni San Juan Bautista noong 1579 to 1580. Itinayo ng mga bilanggo ang pangalawang simbahan yari sa bato noong 1605. Nasira ng pumutok ang Bulkang Mayon noong 1766 at 1814. Muli pinatayo ni na Father Francisco Latuba at Father Manuel Brehuiga noong 1837. Pinagawa ang harapan ng simbahan, kampanaryo at eskwela katolika ni Padre Miguel Barcila noong 1845. Pinamunuan ng mga Pransiskano sa mahigit na 400 taon noong 1579 to 1983. Ito po ang simbahan ng Kamalig, ang National Historical Commission.
Wala po tayong guide. Kaya hindi natin mapapasok. Mga kapanalig, narito tayo sa simbahan ng Kamalig dito sa Albay. At tayo ay papasyal ng sa Cristo Mayor dito na si Kuya Marvin sa kanilang mag-ingan. At tingnan natin at kung gaano nga ba ito katagal. Tuloy ko pa ba yung video? Pasok. Yan, pasok na po tayo. Yung nahulog ng kampana. Ito yun na. Ito po yung nahulog na kampana. At ito ay hindi lang basta-basta mabubuhat ng ilang tao. Ito po ay nasa ilang taon na po ito na nahulog dito. Before pandemic. Before pandemic po na talaga ito. Akala ko ba yun? Ito po yung kanilang kampana. Ito po yung mother bell. Ito po ba ay mga ilang kilo kaya? Wala po. Ito po yung loob ng kanilang kampanaryo na makikita po natin doon sa labas. Temporary na lang. Ayun ang temporary. Ilan na po ang gumagana ngayon? Isa lang. Tatlo lahat yan. May hagdan yan. Second floor, third floor. Kaso nung nahulog yan, lahat nag-iba. Oo, kasi sa bigat nito. Dati nag-iba yan. Second, may hagdan pa ito dyan pataas. Hanggang pataas na zigzag. At ito po yung noong pong kapanahunan na ito ay gumagana pa, ay mga gaano po kaya kalayo yung nararating mo? Parang ganda sa rinig pa sa Sumlang. Sa Sumlang. Yung pinaka-barangay. Tapos sa Kitwina. Ganun po kalakas. Rinig yan sa buong poblasyon, rinig siya. Sa 1 to 7. Malakas yan. So hanggang ngayon, pero mahina na itong side fail. At ito po, ilang pong bisis dito nagkakaroon ng misa? Ang misa po dito, daily, 6 a.m. Ang unang kampana, alas 5 a.m. ang tawag. Pag 6 p.m. Angelus. Daily po yan. Pag Sunday, kada oras, may sinasabing remate. Yung magmamisa na. Tapos yung una, yung requiem. Ang inyo pong patron ay St. John the Baptist. Ito po ba ay dinarayo ng iba't ibang mga mananampalataya? Dinarayo po sa kasi ito sa may nagkalumang simbahan, Albay. Declared na siyang National Cultural Property. Simbahan. Hindi ba ito kasama sa Jubilee? Hindi siya kasama. Kasi under restoration. Restoration. Salamat Kuya Marvin. Ano yung pong mga bell? Sa tradisyon dito sa Kamalig, papasok ang patay bago magbisa, nagkakaroon ng bell. Ang tawag nun ay Pilgaria. Okay. Kapag may panahon ba ng pagputok ng Bulkang Mayon, nagkakaroon ba din kayo ng... Isang ibang hindi na complete, hindi na pwede. Kasi ibang puno nun. Iba yung... May mga puno sa magkadabit, may mga tawag. Yung kamamatay lang ngayon, may tagat ko ngayon na matay pa lang, may bell rin yun, ang tawag ng agonyas. Kung yung na Pilgaria. Yung po pala ang halimbawa yung mga emergency pagputok ng ay kinakailangan. Parang nag-bell na, alam kung anong celebration, kung patay, sa misa. Salamat po. Yung pagkakakilala niyo kay mga hindi yung malilimutan kay Father Pete Montaliana. Si Father Pete, pag nag-uwian dito sa Pico, sa Kamalig, kahit hindi siya taga-Kamalig, sa Daraga siya, pero lagi siyang pumunta sa Kamalig. Last fiesta nga, siya yung nag-celebrate dito na siya yung main celebrant. Kasi sila yung Year of the Poor. Kasi talagang mapagmahal sa mga nangailangan.
Tapos yung kwento nga niya yung isa bago siya nagmisa, naglibot na muna siya dito, nagpilit siya ng mga pamilyang mahirap na bibigyan niya ng kaunting grocery. Kaya talagang mapagmahal si Father Tony Pit sa mga mahirap, lalo na sa mga nangangailangan talaga. Kapanalig, narito tayo sa simbahan ng Kabalig dito sa Albay at tayo ay papasyan sa Crystal Mayor dito na si Kuya Marvin sa kanilang mag-ingay. At tingnan natin at kung gaano nga ba ito katagal. Tuloy ko pa ba yung video? Pasok. Yan, pasok na po tayo. Yung nahulog ng kampana. Ito yun na. Ito po yung nahulog na kampana. At ito ay hindi lang basta-basta mabubuhat ng ilang tao. Ito po ay nasa ilang taon na po ito na nahulog dito. Before pandemic. Before pandemic po na nilagay dito. Akala ko may pagpunta dito. Ito po yung kanilang kampana. Ito po yung mother bell. Ito po ba ay mga ilang kilo kaya? Wala po. Ito po yung loob ng kanilang kampanaryo na makikita po natin doon sa labas. Temporary na lang ito. Ayun ang temporary. Ilan na po ang gumagana ngayon? Sila? Dati lahat yan. May hagdan yan. Second floor, third floor. Kaso nung nahulog yan, lahat nag-iba. Oo, kasi sa bigat nito. Dati nag-iba yan. Second, may hagdan pa ito dyan pataas. Hanggang pataas na zigzag. At ito po yung noong pong kapanahunan na ito ay gumagana pa, ay mga gaano po kaya kalayo yung nararating mo? Parang ganda sa nilipas sa Sumlang. Sa Sumlang. Yung pinaka-barangay. Tapos sa Kitwina. Ganun po kalakas. Rinig yan sa buong poblasyon, rinig siya. Sa 1 to 7. Malakas yan. Sa hanggang ngayon, pero mahina na ito side way. At ito po, ilang pong bisis dito nagkakaroon ng misa? Ang misa po dito, daily 6 a.m. Ang unang kampana, alas 5 a.m. ang tawa. Pag 6 p.m. Angelus. Daily po yan. Pag Sunday, kada oras, may sinasabing remate. Yung magmamisa na. Tapos yung una, yung requiem. Ang inyo pong patron ay St. John the Baptist. Ito po ba ay dinarayo ng iba't ibang mga mananampalataya? Dinarayo po sa kasi ito sa may nag-aalawang simbahan Albay. Declared na siyang National Cultural Property. Simbahan. Hindi ba ito kasama sa Jubilee? Hindi siya kasama. Kasi under restoration. Restoration. Salamat Kuya Marvin. Ano yung pong mga bell? Sa tradisyon dito sa Kamangamang, papasok ang patay bago magbisa, nagkakaroon ng bell. Ang tawag nun ay Pilgaria. Okay. Kapag may panahon ba ng pagputok ng Bulkang Mayon, nagkakaroon ba din kayo ng... Isang yung pong hindi na complete, hindi na pwede. Kasi ibang puno nun. Iba yung... May mga puno sa magkadabit, may mga tawag. Yung kamamatay lang ngayon, may tagat ko ngayon na matay pa lang, may bell rin yun ang tawag ng agonyas. Kung ilibig na, Pilgaria. Yung po pala ang halimbawa yung mga emergency pagputok ng ay kinakailangan. Parang nag-bell na, alam kung anong celebration, kung patay, kung sa misa. Salamat po.